Angat Dam, mabilis ang pag-recover at Ipo Dam patuloy ang pagbabawas ng kanyang sobrang apaw na water level. Tropical Storm Enteng nakalabas na sa kalupaan ng ating bansa sa hilagang kanluran ng Luzon sa Lawag, Ilocos Norte. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o bago magdapit gabi. Pero pagdulot ng malakas ang ulan sa Metro Manila at ilang karating sa bandang South Luzon, dulot ng hatak sa ating habagat. At magpapatuloy ba ito hanggang bukas? Ating ipapaliwanag. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa ikatlong araw na ng September 2024. Ang oras ng report natin ngayong tanghali ay alas 12:44 na ng tanghaling tapat. Well, may nilakad ang inyong lingkod, so medyo tanghali na po tayo nagsimula ng pag-uulat. Pero at least kahit tanghali ay latest naman ang maiulat natin hanggang maghapon, hanggang sa bukas ang magiging extension ng ating report. At makikita nga po, nakakaranas pa rin tayo mula kaninang madaling araw sa Metro Manila na ng mga matitinding sungit ng buhos ng ulan. Yan ay hindi na mula sa pinaka-wind surge nitong si Enteng ha. Ito ay epekto na lamang ng nahahatak na habagat dito sa may bandang south eastern quadrant ng bagyong si Enteng. Kaya nagdudulot po tayo ng matitinding almost torrential rainfall maging sa Metro Manila at nakakaranas na po ng matitinding mga pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Makikita natin yung epekto ng habagat na nagdudulot ng ulan sa Metro Manila, may sumasabay na itong mga localized thunderstorms. Meaning, ay lumalabas po ay palayo na po ng posisyon itong si Enteng. At inasahan natin mamayang hapon, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility between nitong 1 o'clock to 3 o'clock p.m. Approximate ahead of time yan, mga folks. Sa ating lightning detection system, so far, as of 12:45 ng tanghali, ay nasa 80 lightning strikes po na detect ng ating lightning detection system. At makikita natin may pinakamalapit dito sa amin sa Caloocan, dito sa may bandang karagatan ng bandang Pampanga. At kung sisilipin natin dito, halos sa ilang kilometro lamang mula sa Metro Manila. Kung zoom in natin ang satellite mula sa date of grids, ayan, nasa mahalos bandang Manila Bay po ito, baybayin ng Hagonoy, Bulacan o Malolos. So malapit dito sa amin sa Caloocan at kitang-kita naman po ninyo yung range, halos ilang layo lamang mula sa amin sa Caloocan. Yan yung pinakamalapit na lightning strikes na na-detect na aking lightning detection system. At total of 80 lightning strikes po ang na-detect ng ating lightning strikes base sa aking lightning detection system. Kita rin sa ating Doppler radar imagery, kita po ang mga heavy rainwater vapor. Ang dala nito, dulot po ng paghatak sa ating habagat na nagpapang-abot nga po sa may bandang South Luzon at Metro Manila. Na umaabot pa rin sa mahigit 10 to 20 mm ang rain velocity ang ibinubuhos nito. At as of 12:47 p.m. ngayong tanghali, makikitang nasa mahigit 100 mm na ang total rainfall namin sa Caloocan. May tuturing na po itong torrential rain. Ibig sabihin lamang ay mataas na po ang mga water level at baha sa iba't ibang panig ng Metro Manila mula pa kaninang umaga. Ingat po sa mga kababayan natin, and so far nag-declare naman na walang pasok ang government offices natin at sa lahat ng class levels sa Metro Manila, so okay lamang, pero maging maingat po tayo, lalo na sa mga tabing ilog. Kung maaari, mag-evacuate po muna tayo dahil nasang maghapon patuloy pa rin po tayo makakaranas ng heavy rain at violent rain showers dulot nga po ng habagat na nahahatak sa southern quadrant ni Enteng. Yung tungkol po sa magiging paghatak ng habagat, ipapaliwanag po natin yan. Marami kasing medyo mali-mali yung kanilang paliwanag. May sinasabi pa na habang lumalayo si Enteng, lalo pa daw lalakas ang habagat. Well, yan ay ipapaliwanag natin para mas maiintindihan. Kasi nagdudulot ito ng takot sa ating mamamayan.
ibig sabihin hindi pa tapos ang paglakas ng ating habagat kahit na lumalayo itong si Enteng. Meron tayong tamang context dyan mga folks ha. So una muna yung ating current conditions. Well, very gloomy po tayo, 96% ang ating humidity. So very gloomy po tayo at mga light to moderate and some heavy rain showers ang umiral depende sa downpour ng dala nitong habagat dito sa Metro Manila. So expected nakakaranas kami ngayon ng intense rain dito sa Caloocan na 34.20 mm. So kung pagbabase ng accumulated rainfall, yan po ang starting ng accumulated rainfall natin sa Metro Manila, 34 mm to 67 mm ang inaasahan nating accumulated na magiging ulan kada oras. Ibabase natin yan dito sa rain velocity since kasalukuyan nasa 34.20 mm po ang ating rain velocity. Ayon mismo yan sa weather station, meaning ang accumulation umaabot pa yan ng 34 to 67 mm. So ganun po ang pag-measurement yan ha. Hindi po sa rain total kasi total rainfall po yan eh. Magbabase tayo sa intensity ng rain sa loob ng isang oras. So malinaw po yan mga folks. Ibig sabihin pa rin, malakas pa rin ang inaasahan nating ulan sa Metro Manila maghapon. Kaya ingat sa mga pagbaha, mga folks, at pagguho ng lupa ha. Very take note yan. At meron ng ibang bahagi dyan sa may bandang, kung di ako nagkakamali, bandang Quirino, nagkaroon daw ng pagguho ng lupa dyan sa may tulay. Hindi ko sigurado kung saan sa may bandang Quirino o Rizal. Correct me na lang if I'm wrong, pero meron na tayong naitalang mga pagguho ng lupa at may mga lumubog na rin. Sa lowest temperature ng aking weather station dito sa amin sa Caloocan West Grace Park, napagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius kaninang 5:45 AM. Kahapon, very comfortable po ang aming maituturing. Pinakamataas na po na temperatura sa amin ito kahapon na nasa 27.1 degrees Celsius. Pero kahapon na to ng gabi at 8 o'clock PM na. Ito na yung pinakamataas na temperatura namin kahapon. So, meaning, wala tayong mako-comment sa heat index dahil nasa 30.8 degrees Celsius po ang aming heat index. Wala na po sa danger level ang init pandama sa amin sa Caloocan. Since paghapon naman talagang nagdulot pa rin ng mga kakulimlim at kalat-kalat na pag-ulan. Kung titingnan naman natin ang peak 16 in past 24 hours, nangunguna ang Surigao sa may pinakamainit na temperatura. Well, dyan sa bahagi po kasi ng Mindanao, ay mas fair weather po sila dyan at katamtaman, hindi gaya sa atin sa Luzon. So asahan po sa Surigao may pinakamataas na italang temperatura, umabot ng 34.8 degrees Celsius ang highest temperature. Sa Baguio City, 17% na po, 17 degrees Celsius rather, ang pinakamababang temperatura na po sa bansa at nakakaranas din sila ng mga matitinding pag-ulan na ngayon dyan. Sa Iloilo naman, in past 24 hours, ang iba Zambales ang nakaranas ng matinding total rainfall, umabot ng 386 mm total rainfall. At napabalita na po na may mga pagbaha na po sa may bandang Bulacan at bandang Zambales. Dahil sa tuloy-tuloy nga po na masungit na buhos ng ulan, well, wala natin magagawa dahil since kahapon, habang nagtatabas nga po ng Cagayan Valley, itong si Enteng kahapon at kagabi, nagdulot ng matitinding pag-ulan yan. Sa Central Luzon, buong Zambales, yan, damay-damay na po yan hanggang dyan sa pataas na ng Dagupan all the way hanggang Cordillera Administrative Region. Dyan po kasi nag-traverse itong si Enteng Nag-landfall siya kahapon ng bandang hapon na po o bago maggabi. Nag-traverse na siya dyan sa may bandang Kasiguran o Isabela, Tagitan. At tumawid nga ito, Patugigaraw. So, nagdulot po yan ng matitinding pag-ulan. At nakaranas nga po ang iba Zambales sa nagdulot ng mga matitinding ulan. Well, ang outside humidity natin, 96%. Tumaas pa ito ng 2% since last hour. So, sobrang taas na po yung ating humidity concentration sa mga nagnenegosyo gaya po ng mga printing services. Asahan ninyo ang inyong mga papel dyan, lalambot po yan. Parang sobrang lambot dahil sa taas ng ating humidity. So kung maaari, i-blower nyo po para maiwasan ang pag-meltdown ng ating mga papel. Lalambot po yan dahil sa matinding taas ng humidity. Or maglagay kayo ng humid absorbent material tulad na aking ginagawa, yung silica. Itabi ninyo yan sa mga stock room ninyo ng mga papel para ma-absorb ang sobrang moisture. Madaling makasira yan ng mga papel natin at tutubuan po yan ng amag kasi sobrang taas po ng humidity. Sa mga electronics,
Well, kung maaari, lagyan niyo din ng silika ang paligid dahil maa-absorb nito sobrang moisture. Kung hindi, makakasira po yan sa ating mga electronic devices. So, masama din ang sobrang taas ng humidity ha. Huwag ninyong minamaliit o na-underestimate o pinapawalang bahala ang ating outside humidity. Pag sobra na po sa 90% ang ating humidity o lumagpas na ng 95% ang outside humidity natin, grabe po, makasisira yan sa ating mga electronic equipments. Diyan po lumalabas ang sakit ng mga sasakyan, lalo na sa mga electronic type ng mga sasakyan, e-bikes, ganyan, mga cellphones. So, hindi po makokontrol yan. Ang tanging paraan lamang ay yung moisture absorbent material o silica. Ganun na lang po magiging solusyon yan. Pero kung sa indoor naman kayo at hindi naman masyado mataas ang humidity, tingnan nyo po kung kumaabot din ng sobrang taas ang inyong indoor humidity. Pag lumagpas siya ng 80% humidity, considering delikado pa rin yan sa mga electronic equipment. Kaya sa amin sa Caloocan, mataas po ang aming indoor humidity at 87%. Hindi po maganda yan. Matinding makakasira yan sa mga electronic at magloloko na naman itong aking console sa weather station. So far, hindi pa naman nagloloko, so medyo kaya-kaya pa. Wala po akong magagawa kapag sumobra na ang taas ng humidity sa aking mga devices. Pero yung aking weather station sa taas, ay may absorbent naman yan. Meron siyang moisture absorber, so kakayanin niya makapag-absorb. Ang side effect lamang nito is medyo mag-dry up yung mabilis yung ating silica dahil pati water vapor sasama rito. So, ang ating actual humidity, 96%, atmospheric pressure, 1,005 hectopascals, and steady ito since last hour. So, meaning, mayroon tayong low pressure area na malapit dito sa Caloocan, sa amin. So, ibig sabihin na malapit pa rin ang presence o range nitong CNTEG, mga around 90 to 150 km mula sa amin sa Caloocan. So, malapit. Wala pa siya, hindi pa siya lumalagpas ng 500, at least 500 km yung layo mula sa amin dito sa Caloocan. So, 1,005 hectopascals, meaning may low pressure area o mayroong nearby tropical cyclone sa amin sa Caloocan. High tide level tayo status, well, bukod sa high tide tayo, matindi po ang gale warning lalo na sa extreme Northern Luzon, automatic, bawal po munang lumayag ang mga isda natin, lalo na dyan sa malapit, kung saan dyan sa bandang Ilocos Norte, pababa na yan ng bandang Benguet, La Union, of course, hanggang dyan sa may bandang Palawan. Medyo ingat po, napakataas po ng pag-alon natin dyan. Well, kung titingnan natin yung taas ng alon gamit ang Global Assessment Monitoring, which is doon natin nakikita yung significant water wave height, ay grabe, umaabot pa sa 2.5 meters ang taas ng alon sa halos buong Northern Luzon. So totally, bawal po muna pumalaot dyan ha. Delikado po dahil higit sa 2 meters ang taas ng alon ngayong araw at ito maghapon. Maliban lamang sa bahagi po ng bandang Visayas at Mindanao, hindi naman nakataas o hindi man lang umaabot ng 1.25 meters. So wala po tayong problema sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao. Dito lamang sa may bandang southern Luzon and the rest ng Luzon, medyo delikado po sa lahat ng baybayin na pumalaot dahil sa mataas ang gale warning, mataas din ang alon. Delikado pong pumalaot ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. Wala tayong new moon po tayo ngayon, so diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Merkules. Well, obvious naman, localized thunderstorm po manararanasan na natin dito sa Metro Manila at masungit naman ang panahon sa extreme Northern Luzon pa rin, lalo na dyan sa hilagang kanluran ng Luzon. So automatic, totally suspended po ang lahat ng klaseng dyan sa bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. 100% po ang tsansa ng ulan. Well, inaasahan natin yan po, mga hanggang bukas po yan ng Miyerkules. At highest and lowest temperature expected natin 28 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Base naman kaninang madaling araw sa report, nitong huli ni Pag-asa na mataan ang center down ni Enteng sa vicinity ng Batac City, Ilocos Norte. Ito ay nasa lupa pa kaninang 3 AM. So mga bandang 6 o 7, tuloy na itong nasa baybayin na po ito ng bandang Ilocos Norte o bandang Kaway, Ilocos Norte. Diyan na po siya nag-exit hanggang sa kumikilos ito pa west-northwestward.
patungo nga po di sa may bandang South China Sea area. At nasa maximum sustain ito kanina madaling araw ayon kay Pag-asa, 75 kilometers per hour, mahapit sa gitna at 125 kilometers per hour naman ang kanilang bugso since 3 o'clock AM. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 km an hour. Ngayon, pa west-northwestward na po ang kilos niya ngayong hapon, itong tanghali. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po sa rainbow infrared ang malawak nito ng water vapor na dala nitong si Enteng habang ito ay umi-exit na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ang nagbubugson ng dahilan ng mga torrential rain showers natin sa buong hilagang kanluran ng Luzon. Kabilang na ang buong Metro Manila. Yan, buong bahagi kasama na ang hilagang parte ng Mimaropa area, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro, Batangas at bandang Laguna area. Well, makikita naman sa satellite imagery kung babasehan natin ng infrared RGB, napakalinaw po ang inflow ng habagat dito sa southern quadrant ni Enteng, kaya nakakaranas pa rin tayo ng torrential rainfall sa Metro Manila. Kasama na ang bahagi nga po ng Batangas at Laguna area at kabilang na rin sa ilang bahagi ng Camarines Norte at bandang Camarines Sur pa rin. Yang habagat na yan ay malakas po yung significant na inflow o yung hatak ni Enteng, kaya nagkakaroon ng malakas na water vapor sa area na ito na naidadala dito sa atin kasama na ang Metro Manila. Kaya nakakaranas tayo ng halos torrential rainfall na humihigit sa 50 mm per hour pa rin ang dalang ulan. Mapapansin nyo, medyo titigil siya, di ba? Titigil po yung ulan. Maya-maya, magre-resume na naman yan. Ano po ang dahilan yan? Makikita nyo yung cluster na yan, yung makapala cluster na yan. Yan yung significant na water vapor. Tuloy-tuloy yan. Water vapor siya ng water vapor. Evaporate siya na evaporate. Kasi yung significant dito ay mainit ang temperatura dahil sa malapit sa sentro o sirkulasyon nitong si Enteng habang umi-exit ng ating par. So, tuloy-tuloy lamang ang water vapor. Yan yung mga cluster na yan. Yan, tinuturo ko na yan. Tuloy-tuloy ang water vapor niyan at pag lumalapit niyan dito sa atin sa bandang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, bubuhos po yan ng matindi. Yun yung bubuhos na malakas, umaabot ng more than 130 to 56 to 60 mm ang rain velocity, kaya tayo nakakaranas ng violent rain showers. So may idea na po kayo kung bakit at asahan ng buong northwestern Luzon, nakakaranas pa rin tayo ng matinding sungit at bugso ng hangin, lalo na ng mga taga-Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang La Union na po yan. Kamay na ang bahagi ng Baguio, Benguet, Pangasinan, yan, Zambales, sa Kanluran, at ilang bahagi ng Central Luzon pa rin At mula dito sa may bandang silangan ng Lolo Luzon, mula dito sa may bandang Santa Ana, at ilang parte ng Tugigaraw, bagamat overcast gloomy pa rin tayo dyan, pero at least hindi na masyado pararamdaman itong lakas ng habagat na nahahatak ni Enteng. Well, dahil sa Sierra Madre, humaharang po yung inflow dito ng hangin. Kaya nagtatraverse ito. Kumukurba siya pa ganon. Hinaharang kasi ng Sierra Madre. Ito yung Sierra Madre. So, imbis na dediretso yan, nagbabounce back pa. Tumatalbog siya, gumaganon. So, ang nangyari, hindi masyado, o hindi gaano nararamdaman ng mga taga Santa Ana, Cagayan, Tugigaraw, yan. Yung portions na yan, hanggang bandang Palanan, Isabela, ang tindi ng dala ng ulan at bugso ng hangin nitong si Enteng habang ito'y lumalayo sa kalupaan ng bansa ng husto. Pero pagdating sa bahagi ng Southern Luzon, mapapansin nyo mula Central Luzon, buong bahagi na yan, Talakman yan, Nueva Ecija, yan, Cabanatuan, kasama na po lahat yan. Damay-damay na hanggang Bulacan ay ramdam natin ang bugso at buhos ng ulan dulot ng ating habagat na hinahatak nga po dito sa timog kanluran ng bansa. Kitang-kita naman po. So kung babasehan natin heavy rain potential, cluster po ang heavy rain potential. So bawat dala ng cluster na yan ay matinding buhos ng ulan yan. Yan po yung nagbabiolent rain shower sa atin sa Metro Manila. Kaya mapapansin nyo, titigil siya. Titigil muna ng bahagya yung buhos ng ulan. Maya-maya, magre-resume na naman yung buhos ng ulan. At pag bumuhos naman ito, parang isang bagsak na napakatindi. Kaya ganun po ang nangyayari. So, kaya yung mga dam natin ay mabilis din po ang pagtaas, kabilang na si Angat Dam. At itong si Ipo Dam, kahapon, tuloy-tuloy pa rin siya nagre-release ng sobrang tubig. So, asahan natin yung karating dyan ni Ipo Dam,
well, alam na po natin ay magdudulot po ng pagbaha. At napabalitaan nga po natin, ang ilang bahagi nga po ng Bulacan, lubog na daw po sa baha mula pa kahapon. So, hopefully, yung ating mga tanggapan, lalo na sa DSWD, maaari, gawa na po ninyo ang inyong tungkulin po. Kailangan po kayo ng taong bayan, lalo na sa mga nag-evacuate ngayon sa mga probinsya ng Northern Luzon. Mula naman sa bandang Bicol region ay bagamat maulap pa rin, very gloomy pa rin tayo. So medyo may mga kanat-kanat na pag-ulan pa rin tayo. Typically mga ilang light to moderate showers. Pero at least unti-unti nang nagiging moderate ang lagay ng panahon ng mga taga-Tanduanes. Medyo umaaraw na sa kanila dyan. Sa dulo ng Legazpi, Sorsogon, yan, ang dulo na yan. Burias Island, Masbate, at ilang bahagi sa may bandang Romblon. Bagamat makakaranas pa rin kayo sa bahagi ng Romblon, at Marinduque na mga biglaang buhos pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. Wala naman sa bahagi ng Mindoro, lalo na sa Occidental Mindoro, ingat pa rin sa potential na pagbaha at nabalitaan ko na rin, nagkakaroon na rin kayo ng matinding pagbaha at brownout dyan. So take note na lang po, lalo na dyan sa kaluduluhan ng Occidental Mindoro, na may heavy rain pa rin kayong nararanasan dyan. Pero mula sa bandang Coron, pagitan ng Coron, Palawan, well, gagamitin natin ng mas malapitan, na Himawari 8, makikita natin mula din sa may bandang Coron, Palawan hanggang El Nido, medyo makakaranas pa kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero mula San Vicente sa Palawan and the rest hanggang Puerto Princesa, at least medyo moderate na po ang inyong panahon dyan, medyo sumisilip na po ang haring araw ninyo dyan. Hindi kagaya ng mga dito sa may bandang northern part ng Coron, patawid na ng Occidental Mindoro. Medyo mas masungit pa rin ang nararamdaman nilang buhos ng ulan dyan. At wala naman sa bahagi ng buong Southern Luzon, medyo makakaranas pa rin kayo ng evercasting gloomy dyan, na may ilang maliliitang kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang light to moderate showers, pero hindi sinlala gaya dito sa extreme Northern Luzon. So medyo unti-unti na rin nagkakaroon ng improved weather condition dyan, at nabanggit na nga po natin mula dyan sa bandang Legazpi City hanggang Sorsogon, kabilang na ang Catanduanes, medyo nagmo-moderate na po at nagiging fairly weather na sila dyan unti-unti. At mula naman sa bahagi ng Visayas, makikita ninyo ay improved weather condition na rin sila dyan. Dito sa pagitan ng Iloilo, patawid na po ng Bacolod, medyo improved weather condition na rin sila dyan. Hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers ngayong hapon o gabi, maging sa may bandang Masbate at bandang Northern Samar area. Pero the rest ng Central Visayas, kitang-kita naman natin, wala nang masyadong kalupan, so maaraw na rin po kahit paano ang mararanasan dyan. Mga ilang forecasted na localized thunderstorms na lamang ang mararanasan ng buong Central, Southwestern at Eastern Visayas area. So halos improved weather condition na po sila dyan. Sa bahagi naman ng Mindanao, katamtaman din na lagyan ng panahon ng buong Northern Mindanao, maliban na lamang silang bahagi ng kaluran ng Mindanao sa may bandang Zamboanga at dulo ng Basilan ng Tulusulon na nakakaranas ng ilang moderate and some heavy rain showers, dahil mayroong traversing pa rin tayo ng near equatorial trough dyan. Yan. Medyo manipis lamang yung near equatorial trough dyan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, maging sa bahagi ng General Santos City at Davao Region, at hanggang dito sa bahagi nga po ng Compostela Valley at ilang bahagi ng silangan ng Mindanao mula Hinatuan, pababa na yan ng Governor Generoso. Sa Central Mindanao, katamtaman din po lagi ng panahon ninyo dyan. So, despite na medyo maaraw at mainit sa inyo dyan, medyo humid, pero partly tumusikaw din ang iiral at mga isolated rain showers din ang mga inaasahang ulan ngayong hapon o sa gabi. Kabilang na ang dito sa bahagi ng Surigao del Sur, Caraga, hanggang dito sa may bandang Davao Oriental area na. At since ang bahagi nga po ng Davao del Sur area at kabilang na ang Davao City, makakaranas pa rin ng maulap na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot nga rin po ng daloy ng near equatorial trough dito. So yan, yung traversing ng near equatorial trough, alalahanin natin, tag-ulan na po kasi tayo, so madalas ang formation dyan ng intertropical convergence zone. Sa ngayon, medyo hindi pa improve yung intertropical convergence zone dahil nga po sa may mga nabubuo tayo mga low pressure systems at nasasama at nagkakaroon ng paglamig sa karagatan dito sa Hilaga. So hindi masyado improve ang ITCC at dito naman sa may silangan ng bansa
ay medyo mataas yung trough cluster dito at medyo may bumababang low pressure area. At dito sa bahagi nga po kung saan nandito si 90TW, ay makikita natin ay very insignificant pa rin na nagkakaroon ng upward low convection. Bagamat si 90TW, kumpleto naman yung low level convection niya, patuloy ng pag-iikot niyan, dito naman sa may bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, may nagsasabi, mayroon daw susunod na bagyo sa loob ng PAR, which is banda rito nga po yan. Kasi nga po, kung mapapansin ninyo, mayroong vorticity na nag-create itong si Enteng dito sa may bandang silangan ng Taiwan. At dahil nagkakaroon siya ng slight vorticity dito, habang ito'y lumalayo, itong si Enteng, nagkakaroon ng separate vorticity at nanganganak yung sarili niyang sirkulasyon. Yan ba'y maka-apekto sa atin sa bansa? Ipapaliwanag natin yan sa susunod na plate, sa susunod na topic after this. So, diretso muna tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector at as of 1 o'clock p.m. na po ng hapon, habang tayo nagre-report, ang central air pressure na po nitong si Tropical Storm Enteng, international name na Yagi, ay nasa central air pressure nito na 999 o halos 1,000 hectopascals. So, nanatili itong nasa tropical storm category sa Pilipinas at nasa 74 kilometers per hour yung maximum wind speed nito at bugso umaabot ng 93 kilometers per hour. At kay Pag-asa naman, mataas ang kanilang wind gust reading na nasa 125 kilometers per hour kaninang 3 o'clock a.m. Ewan lang natin ngayong kasalukuyan, baka nasa 93 kilometers per hour na rin ang bugso niyan. So, ito po yung current real-time o near real-time na data ni Yagi o ni Enteng. At kumikilos ito pa west-northwestward na sa bilis na 22 km an hour. So between 1 o'clock to 3 p.m., inaasahan na natin lalabas yan o i-exit yan ng ating Philippine Area of Responsibility ha. At namataan ang sentro nitong si Enteng. Well, since nag-update na po kasi yung pinaka-aggressive niya, susukatin natin muli kung gaano na siya kalayo mula sa pinaka-border ng PAR. Yan, titingnan natin. Malaki pala yung map. So, dito natin isusukat. Yan. At nakikita nyo, actual ko siyang susukat. At pagbabasahin natin yung point of reference, Lawag, Ilocos Norte ha. Yan yung start reference point natin. At sa pinaka-near, at least near central ng bagyo, yung pinaka-reference na kung anong layo na nito mula sa Lawag, Ilocos Norte. As of 1 o'clock p.m. na po ito ito yung pinaka-near latest ni Enteng. Yan. So kung susakatin natin, nasa 227 km na po hilagang kanluran na ito ng Lawag, Ilocos Norte. So ang bilis ng paggalaw niya, di ba? Mapapansin ninyo. Kani-kanina lamang, nandito pa lamang siya, nasa 116 km per hour siya, yung distansya niya. Pero kung pagbabasehan natin, yung near central niya, o almost near central na rin siya, ngayon ay nasa 227 km per hour na po siya, mula dito sa hilagang kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. So, malapit na siya, at halos exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, inaasahan nga po natin between 1 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m. ngayong hapon ay i-exit na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Enteng. So, yun po yung pinaka-significant detail niya ngayon. As of 1 o'clock po yan ha, mga folks. Dahil kung pagbabasin natin, kaninang 11 rather, kung titingnan natin yung measurement niya, ito ay kaninang 8. So, nasa 116 km per hour siya northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Kung magbabasahin natin yung sukat niya kaninang 8 o'clock p.m., yung huling analyzed measurement sa kanya. Pero since yung sentro ni Enteng nandito na, which is, yun nga po, nabanggit na natin, nasa mahigit 200 km per hour na po ito. 200 km northwest ng Lawag, Ilocos Norte. So, malapit na siyang umexit ng ating Philippine Area of Responsibility na. So, anytime moment, between 1 to 3 p.m. ay i-exit na ito ng ating PAR.
Ngayon ay mapapansin ninyo yung sirkulasyon niya, malawak pa rin po yung low convection, yung convectivity, napakalawak po, umaabot pa rin yan sa bahagi ng Central Luzon hanggang Southern Luzon. Pero dito sa Metro Manila, hanggang dito sa may bandang Southern Luzon, yung inflow ng monsoon trough, dahil nga po sa nahahatak ating habagat, ay nagdudulot po na matitinding torrential rains kasama na ang bahagi ng Metro Manila. At patuloy pa rin itong hinahatak at makikita natin sa lower quadrant ni Enteng ay malakas pa rin ang hatak nito sa ating habagat. Ngayon, nagtatanong, bukas ba magiging mas malakas daw ba ang hatak sa ating habagat? Well, dalawang senaryo. Mapapansin ninyo sa upward, nagkakaroon siya ng another convectivity. Ito kasi yung sinasabi nila na sa mga extended forecast na magiging bagyo daw. Well, kung sakali man na mangyari po yung forecast na may mabubuo dyan na low pressure area, ang good news dito ay pahilagang silangan ang kilos po niyan. Palayo po yan sa atin sa bansa. So, hopefully, hindi siya lumakas habang nasa loob ng ating par, kundi ay malilipat uli sa kanya yung hatak ng ating habagat simula bukas o within 55-hour period. Ha? Since wala pa tayong nakikitaan na significant ito sa ating tropical cyclone sa assessment monitoring. So wala pa kasi tayong nakikitaan at maging sa forecast kaya hindi muna natin isinasama sa report o hindi ko muna binabanggit yan. Dahil tinitingnan ko muna in real time kung mangyayari nga po yung ipinapakita ng mga computer models na may mabubuo maging sa global spectral model. Sa ngayon ay nagtatraversing pa lang at nagkakaroon pa rin ng partially na vorticity sa may bandang hilagang silangan ng Luzon. So titingnan natin kung magkakaroon yan ng convectivity, yung convection. Kung magkakaroon na ng low level convection. Sa ngayon wala eh. Ang linaw-linaw naman sa satellite imagery, walang low level convection. Patuloy pa rin nagkakaroon ng hatak sa kanyang monsoon trough patungo kay Enteng. So sa ngayon ay hindi pa natin masabi. Bagamat ipinapakita nga ng mga computer models, meron daw low pressure area dyan sa may bandang eastern Taiwan na mabubuo o bandang northeastern ng Luzon. Sa ngayon, ang kasalukuyang status ng habagat ay nakaapekto pa rin sa buong Metro Manila hanggang Southern Luzon. Dahil kitang-kita naman yung malawak na kaulapan na ito, kung zoom maximum natin, ayan, kitang-kita po sa pinaka-actual satellite imagery natin. Makikita po ang malawak na habagat na patuloy pa rin hinahatak ni Enteng. Kaya tayo patuloy nakakaranas ngayong maghapon ng biglaang torrential rains na bumuhos hanggang Metro Manila. Ang context dito, bukas ba ay mas lalakas pa bang habagat? Well, itong si Enteng kasi mamaya lalabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility mamaya. So sa loob ng 12-hour period, probably nandito na yan. Anyway, pagbasehan muna natin yung extended forecast track. Ayan, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track primary, paglabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility, dyan ay yung gap na kung saan yung inflow ng monsoon trough, bahagya itong lalayo ng konti. At dahil bahagya itong lalayo ng konti, unti-unti, mas mararamdaman muna ang dahan-dahang paghina o yung significant na malakas na ulan, unti-unti mababawasan yan mula dito sa may bandang Southern Luzon pataas. Kasama na ang Metro Manila, Cavite, yan, Batangas, Laguna area. Probably within 12-hour po yan to 24-hour period ngayong araw hanggang sa susunod na 24 oras. Unti-unti, medyo gaganda o medyo mababawasan na po yung mga malakas ang pag-ulan mula dito sa may bandang Southern Luzon. Habang ito'y kumikilos pakanluran itong si Enteng. Bakit po? Yung habagat kasi ay sasama po yan sa kanya. So nagsasabing bukas, mas lalo ka palalakas ang habagat, hindi naman po. Meron pa rin tayong presence sa habagat bukas, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan bukas. Pero hindi mas malala, hindi siya mas malakas. Kundi, unti-unti, mas humihina o mas nababawasan po yung velocity ng ulan mula rito sa Southern Luzon, pataas, kasama ang Metro Manila. Kasi nga po, yung galaw ng habagat habang kumikilos pakanluran itong si Enteng ay dahan-dahan sumasama sa kanya ang habagat. So dahil sumasama sa kanyang habagat, unti-unti yung lower gap ng monsoon trough dito sa katimugan ng Luzon, unti-unti medyo lalayo yan unti-unti. Kasi mapapansin ninyo yung inflow habang dahan-dahan kumikilos palayo itong si Enteng.
dahan-dahan din lumalayo yung gap ng habagat dito. So, dahan-dahan din kumikilos pakanluran din. So, dahan-dahan yan, pakunti ng pakunti, panipis ng panipis naman yung volume ng habagat dito hanggang bukas. So, probably kung hindi magbabago yung movement speed ni Enteng na 22 km/h, ay malamang bukas nandito na yan sa may bandang Hong Kong or bandang Hainan na. Yan. Kasi kung pagbansin natin yung tropical cyclone primary track, makikita natin ay tatawirin itong karagatan hanggang bandang Hainan nga po. At may habang lumalapit ito ng Hainan, ay may chance pa itong mabot ng severe tropical storm according dito sa extended forecast. So habang lumalakas siya, ay yung kanyang habagat, kung aabot man siya ng severe tropical storm, ay yung abot ng habagat, mararamdaman pa rin natin yan sa kalurang bahagi ng Luzon. Pero hindi silala ngayong araw. Dahil medyo malayo na po kasi yung range niya. Magdedepende na lamang sa pinaka-auto rain band, yung hatak nito sa atin sa habagat na aabot ng bandang kaluran nga po ng Luzon. So sa mga nagsasabing mas lalakas pa bukas, mali pong context yung ganun paliwanag. Magkakaroon pa rin din ng habagat pero hindi siya mas lalakas. Kundi dahan-dahan itong hihina o mababawasan dahan-dahan yung buhos ng ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon. Ganun po dapat ang paliwanag ng context doon. Unless bukas ng madaling araw, paglabas ng habang nandito siya sa may labas ng ating PAR, nag-develop ang isang bagong invest dito. Bagamat magdedepende kung magiging invest pa to, hindi pa sapat para mahatak nito ng husto ang habagat ha. Unless sa loob ng 48-hour period, naging bagyo kaagad siya. Naging tropical depression. Doon, ibang usapan na po yun. Kasi yung ibang southwest monsoon dito o yung monsoon trap, mapupunta sa kanya. At kapag nangyari po yun, magkakaroon tayo ng monsoon depression. Nagkaroon dito ng bagong low pressure area. Tapos nandito sa Enteng. So magkakaroon ng inflow ng hangin and then magkakaroon ng significant monsoon depression. Kasi maghahatakan yan ng habagat. Hahatakin itong bagong low pressure area, yung ibang habagat. Yung ibang habagat, mahahatak niya. At yung most of habagat, mahahatak naman ni Enteng. So yung pagitan nito na magdudulot po na matinding ulan sa extreme northern Luzon, hopefully hindi umabot sa Metro Manila, pero inaasahan makakaramdam pa rin tayo ng pag-ulan sa Metro Manila, tatawagin natin yung monsoon depression. Yun po ang tamang paliwanag dyan. Mas malakas ba yan bukas? Well, bahagyang mababawasan ng konti. Hindi po siya mas talakas. Bahagya lang itong mababawasan unti-unti habang lumalayo itong si Enteng. Yun po ang pinakamaliwanag na context ha. At kung titingnan natin sa pinaka-floating satellite imagery, napakalawak po yung sirkulasyon niya. So mataas pa ang tsansa at dahil nasa dagat na ito, probably within 24-hour period, tataas pa yan into severe tropical storm. At makikita yung pinaka-southern quadrant ni Enteng, yung inflow, na napakalakas yung higop niya dito sa ating monsoon trap. Kaya po tayo nakakaranas ng napakatinding torrential rains kasama ang Metro Manila. Yun po ang rason kung bakit patuloy tayo nakakaramdam ng matitinding pag-ulan. Kaya ingat pa rin po mga folks dahil asahan nito maghapon ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng matitinding pag-ulan dahil yung outer monsoon trap ni Enteng ay umaabot pa rin sa atin sa Metro Manila at ilang karatig sa Calabarzon area ha. Napakalinaw po. At itong sentro niya at malapit na itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility maya-mayang konti lamang between 1 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. Yan yung approximate forecast time natin. Dahil mabilis naman ang kilos niya at 22 kilometers per hour habang kumikilos ito pa kanlurang direksyon itong si Enteng. At lalo pa itong nag-e-enhance lalo dahil dumaan na naman siya sa karagatan at mainit-init yung temperatura dyan. So yung intensification niya ay patuloy pa rin ulit, nagre-recover at nag-iibayo na naman yung intensification niya. At habang inaasahan na natin na magiging severe tropical storm yan sa susunod na 24 oras, ako din sa mga extended forecast po. Samantala, itong si 90TW ay natuloy pa rin yung kanyang low-level convection. Napakalinaw naman po sa satellite imagery. Kaya yung pinakapuyo. Pero kung mapapansin ninyo, northeastward ang kilos niya. So, ibig sabihin, palayo ito ng bansa at wala ito maging epekto sa Pilipinas.
Depende kung mas lumakas ka agad ito sa loob ng 24 oras, maaaring makapaghatak pa ito sa ating habagat. Hopefully, hindi na dahil magdudulot lamang yan ng monsoon depression na magbubunsod ng mga matinding pag-ulan sa bahagi nga po ng extreme Northern Luzon area. Pero napakalayo naman na po yan. Sa sobrang layo naman ni 90TW, ayan o. Ayan na nga, nagdudulot na nga po siya ng monsoon depression. Ayan o. O, yan o. Sa ibang term, monsoon gyre, monsoon gyre. Yan, monsoon gyre po na itatawag yan. Kitang-kita po na yung tulay ng kaulapan nito na sumasabay sa railing nitong si 90TW. So nagdudulot po ng monsoon gyre sa paligid na yan, which is kapag nagkaroon ng sirkulasyon panibago dito, magdudulot po ng monsoon depression. Sa ngayon, monsoon gyre ang nakikitaan natin na daloy ng kaulapan nito. Kaya magdudulot po ng mga pag-ulan dito sa paligid na yan. Hopefully, hindi na naman magpag-abot yan sa Pilipinas. Unless kapag mas malayo na itong si Enteng, babagsak po sa kanya yung gyre ng kaulapan nito na magdudulot naman ng mga pag-ulan na naman sa bahagi nito ng Hilagang Silangan ng Luzon sa mga susunod na araw. So malinaw na malinaw po sa ating satellite imagery ang napakaliwanag na monsoon gyre nito. Kaya yung binabantayan o may mga sinasabing low pressure area dito, well, titingnan natin dahil hindi ko pa talaga na-detect yung kanyang convection o yung kanyang convergence sa ngayon. At may mga sinasabi pa nga na nagpo-post sa aking Facebook page, may mabubuo daw na bagong sama ng panahon dito sa may south of Guam. Napaka-long range kasi ng forecast, kaya hindi pa natin masasabi sa ngayon yung availability nito. Hanggat hindi ko pa nire-report, ibig sabihin hindi ko pa kumpirmado yung assessment. Dahil kung pagbabasin natin ang global assessment monitoring para sa susunod, may kasunod daw ba itong si Bagyong Enteng. Kung papansinin natin ang West Pacific Basin, kitang-kita po sa ngayon, wala pa tayong nakikita. Bukod lamang kay 93W. Ayan, okay. Ito yung si 90TW at may bagong convective circulation. Ito yung sinasabi natin na kasunod ni Enteng. Ito yung monsoon gyre, ito yung hangin na monsoon gyre, ito yung si 93W. Kukonfirm ko lang kung ito si 93W. Ay, hindi po. Ito po si 93W. So, pagitan dito, mukhang wala pa. Wala pa ito yung kasi yung isang bagyo galing sa Mid-Pacific pero inalis na. So, hindi na siya significant. Pero sumusunod na naman nga na bagong bagyo pero low pressure area na lang yan. So, low pressure area na lamang yan. Pero ito, between 93W, so far, ay medyo nagkakaroon na ng tulay dito sa gyre between Enteng at 90TW. Siguro ito yung sinasabi nila na may mabubuo na namang bagong low pressure area. Pero again, base sa mga extended forecast, palayo naman yan. Pahilaga ang mga kilos niya o north-northeastward ang kilos dahil na rin sa pinakita ko sa inyo kanina nung daloy ng monsoon gyre. So, hindi ito masyadong maka-apekto sa Pilipinas. Kaya wag po tayo agad-agad maniniwala sa mga nagpo-post kasi masyadong parang panakot ang dating. Kung titingnan natin ang global spectral model, kitang-kita naman natin nagkaroon ng panibagong traversing ng bagong low pressure area. Habang ito ay itong si Enteng, ayan papakita sa inyo yung exact animation. Mamayang hapon, hanggang bukas po ay tatawid at lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito si Enteng. Habang lumalayo si Enteng, yung convective circulation magre-redevelop po sa may northeastern Luzon. Malamang ito yung sinasabi ng ni Pag-asa na may mabubuong bagong low pressure area. Pero kung titingnan natin dito ay hindi pa masyado kita. Nasa at least 10% pa lamang ang nakikita natin yung anomaly nito. Pero base na rin dito sa global spectral model, ito ay mag-enhance at magiging active low pressure area. Kaya lang, pahilaga nga po ang kilos niya. East-northeastward. Lalabas din ito agad ng Philippine Area of Responsibility. So, between bukas yan hanggang September 7, 2024 po yung forecast niyan. Kung mangyayari, wag po tayo mag-alala. Kalayo naman yan ng bansa. Ngayon, hahatak ba ito sa habagat? Again, depende po kung ito ay lalakas. Pero kung invest pa lamang ito, hindi pa sapat ang kakayahan niya na mahatak ng gusto ang habagat natin dito sa Timog Kanluran ng Masa na magdudulot na matitinding pag-ulan.
So tuloy-tuloy pa rin tayo na makakaranas ng medyo dahan-dahang pag-improve ng ating weather condition. Sa ngayon, habang nandito pa sa may bandang South China Sea itong si Enteng, ngayong araw hanggang bukas, medyo makakaramdam pa tayo ng bugso ng habagat o yung southwest monsoon. Ayun, no? So medyo makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa bansa sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, pero hindi ito singlala gaya ngayong araw. Bukas, meron pa rin tayong habagat pero hindi singlala ngayong araw na matitinding mga pag-ulan. Siguro mga ilang moderate and some heavy rain showers na lamang habang lumalayo itong si Enteng Pakanduran nga po. Ayan ha. So habang lumalayo ito si Enteng, mapapansin ninyo yung hatak sa habagat, dahan-dahan din siyang lumalayo na. So ganun po ang mangyayari. At makikita ninyo, medyo nagiging moderate na po ang ating panahon dito sa bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. Probably by September 7, 2024 po yan na mag-i-improve weather condition. At habang nagkakaroon ng bagong convective circulation o imbes, hindi pa sapat yung lakas niya para mahatak ng gusto ang ating habagat. So, yung mga nagsasabi na mas lalakas bukas, hindi po ha, mali po yung ganung context. May presensya pa rin tayo na habagat bukas, pero hindi na ito singlala ngayong araw. Kung titingnan natin ng mean sea level pressure, yung kasunod nga ni Enteng, ayan, ito habang umi-exit ito si Enteng, magkakaroon ng bagong convective circulation. Yan, then magkakaroon ng convective storm. At makikita natin, magdudulot ng panibagong low pressure area, yan, sa northeastern Luzon. Pero ang good news, palayo naman ito. Lalabas din ito agad ng ating Philippine Area of Responsibility. So, malino naman po yan. At maaring uunahan ito ni Japan Meteorological Agency. Kung hindi bukas, tingnan natin po, depende yan. Kasi dito, mataas ang convective circulation niya eh. Kung sakaling maging tropical depression yan, at kung mangyayari ang forecast na yan mga folks, ay tatawagin yan sa bagyong Ferdy. So, ika-anim na bagyo, kung sakali lang ha. Sa ngayon, hindi pa po, wala pa pong realidad yan, hindi pa natin nakikitaan. Pero kung pagbabasin natin ang global spectrum model, mukha magiging tropical depression kaagad ito ayon kay Japan Meteorological Agency. So, kung sakaling mangyari yan, between bukas hanggang September 6, ay tatawagin natin yan sa local name na Ferdy. Kaya lang, panandalian lamang siyang mananatili sa loob ng PAR dahil by September 7 o 6 o 7, ay lalabas din agad ito o exit agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility habang kumikilos ito pa east-northeastward at tungo dito sa may bandang Southern Japan o bandang Okinawa Islands, Southern Japan. Pero makikita nito, hindi pa siya lubusang naging malakas na bagyo sa ngayon base dito sa forecast. So, maaari pang mas lumakas yan or maaaring manatili lamang siyang invest o tropical depression kay Japan Meteorological Agency. So, sa mga nagsasabi na may bagyo daw din sa may silangan ng Mindanao, kung papansinin ninyo, wala pang significant circulation. Pero base dito, may forecast by September 8 na mayroong tropical wave na mabubuo sa may southern of Guam. So, kaya hindi po natin kinukumpirma yan sa mga nagsasabing may susunod na bagyo dahil napaka-insignificant pa niya. So, sa mga nagtatanong, may susunod na ba ng bagyo? Well, base lamang yan sa Global Spectrum Model at mga computer models. Merong pinapakita nga po sa may southern of Guam ha. So, hindi natin inaalis na may pwedeng mabuo dyan. Pero in real time, wala pa po tayong nakikitaan. Negative pa po. Kaya hindi pa natin maaari i-confirm yan mga folks kung mayroong pang susunod na bagyo dito sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. Pero sa mga computer models na ipinapakita na nga pong forecast by September 7 o September 8, 2024 na mabubuo daw sa may southern ng Guam. 1,008 hectopascals po ito along intertropical convergence line. Kaya hindi pa natin pwede i-conclude yan. Dahil kung titingnan natin yung convergence, ay wala pa so far data. So walang data. Hindi lumabas. So balik agad tayo dito. So again, hindi na natin inaalis ang posibilidad na may mabuo nga pong panibagong low pressure systems dito sa silangan sa labas ng ating PAR. Pero sa ngayon, hindi pa natin pwede i-conclude dyan at wala tayong nakikitang real-time na presence sa ating West Pacific Basin monitoring at sa convective circulation. So forecast pa lamang ito, so maaaring hindi yan totoo na magaganap. So wag muna tayo kagad magbibigay ng conclusion ha mga folks. At mula naman sa ating mga computer model simulations,
ay makikita po yung convective circulation. Ayan, pwede na natin ma-post kasi yan. So, kung makikita ninyo, magkakaroon siya ng monsoon gyre dito at madedevelop ang panibagong possible low pressure area sa northeastern part ng Luzon. So, mapapansin ninyo habang lumalayo itong si Enteng, nagkaroon siya ng convective circulation. Ang good news lang, palayo naman ito sa bansa at i-exit din ito agad ng ating Philippine Area of Responsibility. So, may tsansa na meron tayong susunod kay Enteng na tatawaging Ferdy. Yung posibleng susunod dito na may nakikita tayong low pressure area sa may silangan ng Mindanao sa labas ng PAR, ito napakalayo pa rin ang forecast ngayon. Pero mukhang nakikitaan na sa ating computer models mula kay GFS ang expectancy na development nito by September 7 nga po o 8, 2024 ang ipinapakita. Ayan magkakaroon ng circulation trap. Yan. Tapos naging low pressure. So nag-invest agad siya by September 8 o September 9, 2024 po yun. So mukhang unang linggo ng buong September, maraming magaganap na may mabubuong mga low pressure systems until susunod na Martes. So magkakaroon ng possible dalawang low pressure area ang posibleng may mabuo nga po next year. Kung mangyayari po yung mga forecast na ito sa ngayon hindi pa natin yan i-conclude. Mag-update naman tayo dahil lalabas din yan sa aking real-time monitoring. Hindi lang natin agad kino-conclude yan sa ngayon hanggat hindi pa natin talaga nako-confirm in real time. Sa SMWF naman, which is closest to accuracy, makikita po natin na nagkaroon din ng convective circulation. So, mataas ang confidence na may mabuong bagong low pressure area. Kung sakali naging tropical depression agad siya bago umexit ng PAR, tatawagin ito sa low pressure area o tropical depression per D na susunod sa pangalan ni Enteng. Kung sakaling mangyari yan mga folks pero makikita natin dito, i-exit din agad ito ng Philippine Area of Responsibility. Di bale, lalagyan natin yan ng PAR line yan kasi mahirap ma-distinguish kung itong mga nabubuo, mga low pressure area sa loob ng PAR, nanatiling nasa loob pa rin yan PAR. Pero kung titingnan natin yung mga nakaraan dun sa ating kaninang report, gaya na lamang ng Global Spectral Model, ayan, ay makikita naman ay naging tropical depression din siya kaagad bago exit ng ating Philippine Area of Responsibility. So maaring matawag siya na Ferdy bago ito exit ng PAR. This coming, kung mabuo siya by September 8 or 9. Probably mga September 7 po. Probably mukhang tatawagin na yan ni Japan Meteorological Agency as tropical depression na. So between ngayong araw hanggang September 5, malalaman natin yan mga folks. At base nga dito sa SMWF, pataas ang confidence na ipinapakita na may mabubuo talaga tayong susunod na low pressure area. So hindi naman natin iaalis yan. Pero hanggat hindi ko pa siya namomonitor sa real-time satellite imagery natin o kahit man lang yung low level NLC niya, hindi pa tayo pwedeng mag-report basta-basta muna. To make sure ay kailangan nating masiguro na yung mga ipinapakita dito ay highly confidence na. Well, magbabase naman natin sa mga computer models ay makikita ang mataas po ang confidence na may mabubuo. Maging kay NABGEM, mas aggressive pa nga naging si Ferdy kaagad siya within 24 hours. Grabe, ang bilis naman. Ito medyo hindi makatotohanan. Naging Ferdy kaagad siya within 24 hours. Kay Icon, ganun din. Kaya lang medyo shallow pa lamang yung circulation nyo dito. Dito hindi. So, yun. Yun lamang ang pinapakita. So, medyo mataas ang confidence. Mag-update tayo dyan, mga po. Samantala, sa mga water levels naman natin, lalo sa ilog, ay patuloy po ang pagtaas ng water level. O, titingnan natin sa Marikina. So far, yung current water level, hindi pa naman siya nag-critical o nagpo-first alert. Ang medyo may first alert lamang ay si Burgos at si Rodriguez. Yan. So, sa banda rito, bandang Marikina River pa rin siya. Yan, yung Burgos. So, makikita dito ay tumataas na po yung level ni Burgos. Yan, bandang San Mateo na to. Bandang Marikina,
sa Rodriguez. So kung titingnan natin sa Rodriguez, ito ngayon sa Burgos. So Rodriguez lamang at Burgos ang nasa first alarm na mataas ang level ng ilog. Pero at least hindi pa naman siya umabot ng second alert level. So wala pa naman tayong masyadong matinding alert para kay Marikina. Kay Pasig River naman, isa dito sa may San Juan School na nasa first alarm na po na 12 meters. So sa Marikina, balik tayo, nasa 27.62 meters kay Burgos. Kay Nangka ay 16.78 meters at kay Rodriguez ay 29.03 meters yung level. So, yun lamang po at sa ngayon, nag-update, no changes naman kay Marikina River, hindi siya nadadagdagan ng pagtaas. Sa Pasig River naman ay wala pa namang latest na pagtaas na natiling no changes. At sa may bandang Tulyahan River naman ay no changes pa rin, kabilang na ang Lamesa Dam, Quirino, at Ugong dyan sa may bandang, sa Ugong, bandang Valenzuela na ito. At makikita ay ang Lamesa Dam, nasa third critical level na. So, apaw na po itong si Lamesa Dam. Na-expect po na kapag na-apaw na itong si Lamesa Dam, magbubukas na ito ng gate. Then, nasa 79.98 na po yung level ni Lamesa Dam. Very critical na po, ibig sabihin, apaw na po siya. So, expected maglalabas na ng sobrang water level si Lamesa Dam. Pero so far dito, hindi pa nakabukas yung gate niya. According dito sa ating dam levels and historical data. Pero dito, makikita po ay mataas na po yung level ni Lamesa Dam. Nasa first alert naman, itong si Quirino at 39.22 meters ang first alert level ni Quirino. So, yun lamang po ang ating latest status para sa taas ng ilog. Hindi pa naman so far critical ang mga ilog natin. Masyado. Nasa mga first alert level lamang o first alarm level. Maliban lang kay Lamesa Dam na apaw na rin daw ang level niya. So expected magbubukas na ito ng gates ha. So far as of 8 AM hindi pa nakabukas yung gate ni Lamesa Dam. So kung babasinin natin sa ating dam levels gamit ang ating graph ay makikita pong mabilis ang pagtaas nitong si Angat Dam. Mula sa 185.59 meters kahapon, ngayon ay 187.7 meters kagad. Nangangulugan, umabot na agad sa halos 4 meter ang sobra niyang water level. Ang bilis na agad ng pagtaas niya. Nung nakaraan lamang ay halos magdi-negative na yung level ni Angat Dam. Ngayong araw ay nasa 3.97 meters kagad yung sobrang water level niya. So meaning ay nakarecover kagad si Angat Dam at hopefully hindi siya umapaw ng gusto dahil kung titingnan natin sa pinaka-rule curve niya na 210 naman yung yung pinaka-normal high niya. So malayo-layo pa sa pinaka-critical level. Hindi kagaya ni Lamesa Dam, ilang points na lang. 0.23 na lamang ang kulang para ito mag-overflow. At sa uli Pindol, so far wala naman tayo naitala na malakas sa pagyanig. Medyo noisy lamang dahil may presensya nga po tayo ng bagyo. Normal po yan dahil napaka-sensitive po ng aking seismometer. At mula naman sa data feed ni PBox, mukhang may dalawang magnitude 4 plus kagad ang naitala ngayong araw. Una, dito sa may bandang northeast ng Lingig, Surigao del Sur na naman. So malamang, aftershocks na naman ito since last month. Naganap ito kaninang 4:24 AM ng madaling araw, magnitude 4. Na may lalim na 2 km ang epicenter depth. Sumunod naman dito rin sa may bandang Eastern Samar, northwest ng Canabig, Eastern Samar. Nagamit ito kaninang 11:04 AM lamang kanina na may epicenter depth of 29 km. Magnitude 4.2 naman ito mga folks. The rest, medyo konti pa lamang yung mga mahihinang pagyanig. So hopefully na nasala na kagad yung earthquake para sa month of September. Mukhang hindi pa ata na filter out. Well, silipin po natin yung historical. Sana naka-separate na. Ewan ko kay PBox, bakit minamano-mano pa rin nila ito? Dapat automatic na yan eh. Wala siguro silang IT na magaling mag-program pa. At kung titingnan natin yung historical, hopefully naka-filter out na nila ito para lumabas na rin automatic sa aking monitoring. Well, hindi pa. Hindi pa nila nasa-separate. So, hindi pa natin mabibilang na maayos ito sa ngayon.
So, yun lamang ang ating yung data. Hindi ko pa pala napapalitan, naka-December pa rin to. September po yan mga folks hindi ko pa siya napapalitan. Ayusin po natin yan mga folks since hindi pa naman totally na filter out pa ni Pbox yung mga data niya sa kanyang sa pinaka-computer servers nila. Hindi pa nila nase-separate yung month of August and September 2024. At narito naman ating 3D weather forecast para sa ikatlong araw ng September 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw ng September 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa ibang detalye na gusto niyang malaman na hindi natin naisama sa report ngayong tanghali. Well, similarity lang naman yung ganap na weather report natin kahapon dahil sa patuloy na rumaraga sa itong si Enteng. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Mag-iingat po tayo mga folks lalo na sa mga pag-unang lupa at mga pagbaha ngayong maghapon at ingat din para sa gustong malaman ang mga detalye. Visit lamang muna dyan sa official weather agencies natin kay Pag-asa bago sa aming mga weather vloggers para makakasiguro po kayo mga folks na magmumula muna sa mga official weather agencies natin. So mag-ingat pa rin tayo mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.